Hello mga moms! For today's video, eto nga si Gasi. Samahan niyo naman ulit siya pumasok sa school. Eto na po kasi yung huling araw na pagpasok niya ngayong December. Dahil nga Christmas break na kaya eto na yung last day nila. Lagi ngang excited si Gasi sa pagpasok sa school nila. Sa mga oras na to, naghahanap kami ng tindahan na pwedeng bumili ng notebook. Nag-message kasi nung kinagabihan si teacher magdala daw ng notebook dahil bibigyan niya ng assignment si Gasi. Tapos, binalhan ko na rin siya ng crayons dahil nga malamang gagamit na naman siya ngayon. Aro, Gasi, ngeni, balo mo na. Ali ka pwedeng mamyalong ng mamyalong king bakasyon mo. Gawa ka pa ang assignment, bayo ka mamyalong. Then, eto na nga, nakaalis na nga kami dito at may pagbabay pa siya. Ito nga't hinahayaan ko na siyang pumasok mag-isa dito sa loob, hindi ko na siya hinahawakan. Dito sa loob ng classroom nila, tinatanggal nila yung sapatos. Malinis naman sa loob dahil nakatiles naman sila. Pero ayan nga, hindi ko hinahayaan tanggalin ni Gasi yung medyas. Okay lang naman na madumihan yan, ganun talaga. Pagdating na namin dito, tignan nyo tong batang maliit, parang hiyang-hiya pa. Tapos meron nga din palang CR dito sa loob para sa mga batang to. Pagkalagay nga ng bag niya dito, agad na agad niyang kinuha yung notebook niya. Sabi ko sa kanya, bigay niya kay teacher dahil nga bibigyan niya ng assignment si Gasi. O diba, tingnan nyo naman parang apakayabang pa niyang magbigay. Diyos ko, Gasi. Tapos sa part na to, ito nga ine-explain sa akin ni teacher yung mga assignment ni Gasi. Maigi nga to para meron akong sinusunod na pattern na galing kay teacher para nga ituro kay Gasi. Tapos sa part naman na to, ito nga tinawag ni teacher si Gasi, tinatanong niya kung siya daw ba ay boy or girl. Pagkatapos namin kausapin si teacher, ito nga't nagmamadali at gusto na niyang gamitin yung mga crayons niya. Gusto na nga niyang kulayan yung mga binigay ni teacher. Sabi ko sa kanya, hindi mo na pwede sa bahay na yun. Kaya ayan, binigyan ko siya ng isang papel. Dahil nga excited niyang gamitin tong mga crayons niya. Tuwang-tuwa yung anak ko sa mga crayons niya dahil nga nakikita lang niya yan sa mga kaklase niya. Nga meron na siya ngayon kaya ayan, sabik na niyang gamitin mga to. Tapos nung binibidyohan ko siya dito sa harapan, tignan nyo, kamukhang kamukha talaga ng tatay niya. Diyos ko, nakikita ko yung tatay niya sa kanya pag ganyan na seryoso siya. Sa part naman na to, start na silang mag-pray. Alam naman ni Gasi yung sign of the cross kaya lang nalalaro talaga siya dito sa mga crayons niya. Rugo, ni Gloria ka rin crayons. Charis! Pagkatapos nga nilang mag-pray, eto nga't naglupang hinirang na sila. Kasi ninyo, ginagalaw-galaw ni Gasi dyan yung kamay niya dahil nakikita niya kay teacher. Dahil sabi ni teacher sa mga estudyante na ilagay sa dibdib yung kamay. Tapos nag-okay siya dahil nag-okay na din si teacher. Rugoy, Gasi, Sa part naman na to, nag-a-attendance na sila. Habang nag-a-attendance, itong isa naman busy sa pagkukulay niya. Akala ko hindi na to maglilikot pero tignan nyo naman kung anong ginagawa niya. After nila mag-attendance, etong at nagle-lesson na sila. Tignan nyo naman tong anak ko, ginagaya niya si teacher, nakatayo si teacher, nakatayo din siya. Ginagaya din niya yung pagmustra ni teacher. Diyos ko, Gasi, Ang gusto ko naman sa kanya, alam niya yung lesson nila ngayon. Hinawakan ko yung mukha niya dyan kasi tinanong ko siya kung paano i-pronounce yung F. Sa part naman na to, eto't nagtatantrums na siya dito. Kaya kung napapansin nyo, meron akong binigay sa kanya na marshmallow, pampatanggal tantrums. Charis! Gusto niya kasing lumabas dyan. Tignan nyo naman, may paghiya-hiya pa siyang nalalaman. Naalala na naman niya kasi yung mga swing at slide dun sa labas. Pagkatapos niya kumain, etong at nakalimutan na niya yung sa labas. Sa part naman na yan, nilapitan ni teacher si Gasi kasi nga nagre-recitation na sila dyan. Good job! O diba, nakasagot yung batang maliit. So dahil nga nakasagot siya at good job siya, binigyan siya ng star ni teacher. Tapos ito nga, agad na niya pinakita sa akin at tuwang-tuwa na naman ng batang maliit. Pagkatapos mag-recitation ng bawat isa sa mga estudyante niya, ito nga at meron na silang seat work. Hindi pa kasali si Gasi sa mga seat work ng mga kaklase niya. Syempre, ibang level na sila. So ang ginawa ko, dinrawingan ko na lang nung katulad din ng seat work nila. Ang pinagkaiba lang, isang malaking flag yung kay Gasi. Pero yung sa mga kaklasmate niya, hahanapin yung bawat flag at kukulayan. Sa part na to, nagtatantrums na naman siya dahil nga kinuha ko lahat yung mga crayons niya. 3 crayons nga lang yung kailangan, kaya ayun, nagtantrum siya dahil nga kinuha ko daw. So ang ginawa ko, binalik ko lahat sa kanya para tumigil siyang umiyak. Tapos, ginaid ko na lang siya dyan kung anong kulay ang gagamitin niya. Rugoy, Gasi, Kanino po? Star. Ito pa, star. Ah? Yellow. Wow! Blue! How about this one?
Kung nakita nyo nga, binigay na niya kay teacher yung ginawa niya. Tapos nung chinek na ni teacher, eto nga, nagkaroon siya ng star. Pero syempre, tinanong siya ni teacher. This again, what color is this? Very good. Next. Wow, the star and the sun is. Good job. Galing. Hindi nyo man narinig yung boses ni Gasi, ang importante, nag-good job si teacher at siyang nakarinig. Ganun kasi talaga si Gasi, mahina siyang sumagot o magsalita kapag ibang tao na yung magsasabi o nagtatanong. Pagkatapos nga nilang mag-sit work, eto nga at binigyan na naman siya ng prize ni teacher dahil nga good job siya ngayong araw. Pagkatapos ng klase, etong mga nanay naglilinis na dito sa classroom. Dahil yung kinabukasan kasi niyan, Christmas party na nila. Syempre, isinama ko na rin sa Christmas party si Gasi. O diba? Napasama pa siya sa Christmas party. Hinayaan ko muna siya maglaro dito habang hinihintay namin yung service niya. Ayaw na ayaw pa nga niyang umuwi dyan. Bye-bye! O diba, may pagbabay pa siya, feeling close? Charis! Eto nga, nung pauwi na kami dito, Diyos ko, akala ko wala nang ganap tong si Gasi pag uwi namin. Dahil nung nakauwi na kami, Diyos ko, Gasi. Hinalungkat niya yung mga gamit niya dun sa bag, naalala na naman niya yung crayons niya. Nung binuksan niya nga yung bag, kinuha ko agad yung notebook niya dahil nandyan nga yung assignment. Then eto nga, gusto na niya ulit mag-crayons. Kaya ang ginawa ko, binigyan ko na lang siya ng bond paper dyan at hinayaan ko. Yun lang, tapos na. Bukas ulit.